Sinenyasa ni Apo Gaway ang dalawang lalaki, katumbas ng pagtataboy sa mga ito. Nagpupuyos ang loob nito sa inis, sa galit. Gusto nitong mapag-isa upang makapag-isip ng paraan kung paano pipigilin ang lalo pang paglakas ng aking kakayanan. Pag-iisipan nitong mabuti kung paano ako mapapatay. Kilabot Channel. Kwentong kilabot. Signing on. Hindi ko hiniling ang ganitong kapangyarihan. Sinubukan kong iwasan, ngunit hindi ko natakasan. At nang sumapit ang aking 18 kaarawan, nagsimulang muli ang kababalaghan. Ako si Virginia, anak ng mangkukulam, mula sa Pulong Uwak. Hindi na nagtagal sa amin si Aldrin matapos makilala si Loretta at sandaling makakwentuhan si Inay ay nagpaalam na siya. Magre-report po muna ako sa presinto, madam. Siguradong tambak na ang trabaho ko dun eh. Magpapakita na rin ako sa mga kasamahan kong napag-alala ko. Tutuloy na po ako, winika niya. Tinanguan ko na lamang siya nang magpaalam sa akin. Sina Inay at Tawing naghatid sa kanya sa labas. Naiwan na kami ni Loretta na nagliligpit ng kinainan namin. Ingat sa pagmamaneho. Ikumusta mo na lamang kami kay Major? Bilin ni Inay. Makakarating po, madam. Sagot niya. Nang makabalik sa loob ng bahay, muling ipinakwento ni Inay ang mga nangyari. Sandali akong nakisali sa usapan bago nagpaalam sa kanila. Sinabi ko sa kanila ang plano ko, ang pag-aralang mabuti ang mga orasyon ni Lola Biring at ang libro ni Madam Flor de Lisa. Oo, sige, pumanik ka na. Dito na muna kami sa ibaba. Kung may kailangan ka, magsabi ka lang, ha? Bili ni Inay. Sa sala na lang daw sila. Palilipasin ang maghapon sa panonood ng TV at kwentuhan upang mabigyan ako ng pagkakataong mapag-isa. Hindi ko na namalayan ang paglipas ng mga oras. Nakahain na ang hapunan. Kain muna tayo. Aya ni Inay. Mamaya na lang ako, Nay. Kung gusto mo, papanhikan ka na lang ni Tawing dito para di ka nabababa. Muli niyang sabi. Hindi na, Nay. Bababa na lang ako kapag nakaramdam na ako ng gutom. O siya, sige. Mauna na kaming kumain, ha? Nakangiti akong tumango. Salamat, Nay. Sabi ko. Ngumiti siya. Magpapapanhik na lang ako ng gatas. Inumin mo para di ka sikmurain. Opo, Nay. Salamat. Sagot ko uli. Hinagod niya ang ulo ko bago tuluyang lumabas. Ilang sandali lang ay dumating na nga si Tawing. Dala ang isang basong gatas na tinimpla ni Inay at tinapay na inihanda naman ni Loretta. Girl, kapag gusto mo nang kumain, sabihin mo lang ha, dadalang kita dito. Nakangiti ko siyang tinignan. Ang pagmamalasakit nilang lahat
ang isa sa mga dahilan kaya lalong umigting ang kagustuhan kong matutong mabuti. Gusto ko silang protektahan. Salamat, Tawing. Buong katapatan kong sabi. You're much welcome, girl. Kaya mo yan. Aja, fighting! Muli akong napangiti nang gayahin niya ang napanood sa Korean novela. Marahan niyang inilapat ang pinto nang makalabas. Muli akong napag-isa. At muling lumipas ang mga oras nang di ko namalayan. Naigtad ako nang marinig ang tilaok ng manok. Napaunat ako sa kinauupuan. Nakatulog pala ako ng paupo. Minasahe ko ang batok na nangalay sa pagkakayukyuk sa ibabaw ng mesa. Wala sina Tawing at Loretta sa loob ng aming silid. Walang palatandaang may natulog sa mga higaan nila. Niligpit ko ang mga gamit at saka bumaba. Sa sala ko nakita si Tawing. Natulog siya sa nalalatagang sahig. Huwag lang akong maistorbo sa ginagawa ay nagtiis siyang mahiga sa lapag. Malamang si Loretta ay nasa silid ni Inay. Maingat akong naglakad patungo sa kusina. May kaning lamig kaya naisipan kong isangag. Kanina ka pa ba? Pupungas-pungas na tanong ni Tawing. Hindi naman, kabababa ko lang. Nakatulog ka ba? Pangungumusta niya. Oo, hindi ko na nga namalayan eh. Hindi na kinaya ng katawang lupa ko. Bumigay. Biro ko sa kanya. Ako na yan. Pananaway niya nang makita ang hawak kong bawang. Ako na, magtimpla ka na lang ng kape natin. Sagot ko. Nakangiti niya akong pinagmasdan. Bakit? Natatawa kong tanong. Back to normal ka na, girl. Ha? Bakit naman? Masyado ka kasing seryoso kahapon eh. Tulala pa. Feeling ko nga, nasa malayong lugar ang espiritu mo. Ano ka ba? Dati pa naman akong abnormal ah. Walang bago doon. Ikaw talaga. Kung sa bagay, may point ka. Natatawa niyang sabi. Pareho na kaming napahagik-gik. Ang masaya naming biruan ang nadatna ni na Loretta at Inay. Mistulang matagal nang di nagkita ang naging kwentuhan namin. Naging napakasarap ng almusal na pinagsaluhan namin. Lahat kami masiglang masigla. Pinagtulong-tulungan namin ang naipong gawain sa bahay upang makapagbukas ng shop mamayang makapananghali. Kahit naman hindi tayo nakapag-operate ng ilang araw ay hindi pa rin masusulot ang mga suki natin. Tiyak na tayo pa rin ang hihintayin nila. Dahil 100% sure ang serbisyo natin. May pagmamayabang na sabi ni Tawing habang naglalampaso ng sahig. Hindi ka rin mayabang ano? Kantyaw ko. Natawa siya. Okay ka lang ba, Loretta? Tanong ko sa dalagitang nagpupunas ng mga upuan. Oo, Ate Virginia. Nakangiti niyang sagot. Hindi pa niya kabisado ang bahay kung kaya nangangapa pa. Ngunit nagsisikap pa rin makatulong sa munti niyang pamamaraan. Alam niyo girls, feeling ko talaga dudumugin tayo ng mga magpapahula at magpapatawag ng mga deads. Imagine, may Lady Virginia na, may Loretta pa ang shop natin. Pak na pak, diba? Excited na sabi ni Tawing. Anang tinig sa likuran namin. At higit sa lahat,
Mayroon pa tayong Madam Teres! Kambyo ni Tawing pagkakita sa tumikhim kay inay. Natawa kami ni Loretta. Pigil naman ang pagtawa ni inay nang sabihin. At siyempre, dahil din yan sa ating Diyos ang Darna na ubod ng ganda. Balik papuri ni inay. Napahagikik naman si Tawing. Ginaya pa ang pose ni Darna sa anyong lumilipad pero pa sexy. Ibinulong ko kay Loretta ang itsura ni Tawing. Nang matawa siya, muli kaming nagkatawanan. Sana, palagi na lamang kaming ganito. Payapa, masaya, nahiling ko. Walang naging kakaiba sa mga araw pa na nagdaan. Mga nagpapahula, humihingi ng payo kung ano ang dapat gawin sa bubuksang negosyo. Mga nais makausap ang kaluluwa ng yumaong mahal sa buhay at kung ano-ano pa. Mga bagay na pangkaraniwan lang sa amin, lalo pangat kasama na namin si Loretta. Sige na, mamili na kayo at nang di masyadong gabihin. Kami na ang magsasara nitong shop. Magpapatulong na lang ako sa sundo namin, sabi ni inay. Humanda na nga kami sa pag-alis. Mag-iingat kayo ha? Bilin pa rin ni inay. Ano ang gusto mong snack, Loretta? Para habang nanonood tayo ng TV mamaya may nalalapang tayo. Tanong ni Tawing. Kahit ano, Kuya Tawing. Nakangiting sagot ni Loretta. Kahit hindi niya nakikita ang pinanonood namin, ay naririnig naman niya. Sinasabi na lang ni Tawing kung ano ang nasa screen, kaya para na rin niyang nakikita. Mas naging masaya mula nang makasama namin siya. Alam kong masaya rin si Loretta. Hindi man sabihin, alam namin ni Tawing na sabik siya sa kaibigan, sa kapatid, sa kasama. Ang pagkawala ni Nana Marta ay natanggap na niya. Hindi na siya gaanong nalulungkot dahil sa ipinadarama naming pagmamahal, pagmamalasakit. Sa pagkawala ng kanyang lola, nagkaroon naman siya ng isang ina at 2 kapatid. Nasa labas na kami ng shop at patawid na sa kalsada nang isigaw ni Loretta ang aking pangalan. Ate Virginia! Magkasabay kaming napalingon ni Tawing. Nakatayo siya sa tapat ng pintuan. Hawak ang pintong binuksan. Bakit? May nakalimutan ka bang ipabili? Tanong ni inay na nakalapit agad sa kanya. Palengke. Maraming tao. Madilim. Mag-iingat ka, Ate Virginia. Mensaheng ipinarating sa akin ni Loretta. Loretta? Bakit? Ano yun? May sasabihin ka ba? Bakit mo tinawag ang ate mo? Wala po, Nanay Tere. Sagot niya kay inay matapos kong iparating ang mensaheng. Hindi naman siguro. Malakas na ako ngayon kaya matatakot na sa akin ang itim na uso. Huwag kang mag-alala. Mag-iingat pa rin ako. Hanggat maaari ay ayokong matakot sina inay at Tawing. Ayokong mag-alala sila sa akin. Girl, baka may gusto lang siyang ipabili na kahiyaan na lang. Pagsisinungaling ko kay Tawing. Nakatingin pa rin siya sa akin, ipinakikitang hindi kumbinsido sa isinagot ko. Pinag-iingat niya lang tayo. Halika na para makauwi agad tayo. Nakangiti kong sabi. Muli akong nagpaalam kay inay, gayon din kay Loretta, at saka humawak sa braso niya upang hindi na makita ni inay ang reaksyon niya.
Hanggang sa makasakay kami sa jeep papuntang palengke, ay tinatanong pa rin ako ni Tawing para matigil na siya sa pangungulit. Sinabi ko na, "Kaya huwag kang hihiwalay sa akin. Maliwanag?" "Opo ate," natatawa kong sabi. Natawa na rin siya. Sa palengke, nagtuloy kami sa bilihan ng mga karne. Lingid sa aking kaalaman, may napapansin na pala si Tawing, kaya lang hindi muna sinabi sa akin. Habang tumitingin kasi ako at pumipili ng mabibili, nakita niya ang isang lalaking tila nakatingin sa gawin namin. Naisip niyang nasa pampubliko kaming lugar, kaya natural na lang kung may mapatingin sa amin. Nang makabili na ako ng karne ay lumipat naman kami sa bilihan ng mga gulay. Muli na naman niyang nakita ang lalaki. Nakatingin na naman sa gawin namin. Para bang minamanmanan kami. Kinabahan na siya. May hindi tama. Upang makatiyak na kami nga ang sinusundan nito, inaya niya akong pumakabila sa hanin ng mga tindang gulay. Nagpatianod naman ako. Chapsuy ang balak naming iluto, kaya maghahanap kami kung saan makabibili ng mas mura. Nakatagilid siya, kaya sa sulok ng mga mata, matatanaw niya kung susunod ito sa amin. At sumunod niya ito. Lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. Gumapang na ang takot sa kanyang sistema. Oh, Diyos ko, heto na yata ang sinasabi ni Loretta. Aniya sa sarili. Tawing? Nagtataka kong sambit sa pangalan niya, sabay linga sa kanya. Napansin ko na kasi ang pangangatog ng mga kamay niya. Girl, huwag kang magpapahalata. Huwag kang lilingon. Aniya sa tonong kinakabahan. Hindi na ako nagtanong pa. Hinawakan ko siya upang malaman kung bakit siya nagkakaganito. Doon ko na nalaman kung bakit. Kunot noo kong ipinaling ang mukha sa kinakitaan niya sa lalaking tinitingnan niya. Ngunit wala na ito sa kinatatayuan. Nakita mo naman siya, di ba? Kaluluwa ba siya? Espiritu? O buhay na tao? Natataranta niyang tanong. Buhay na tao siya, Tawing. Kung tayo ba ang sinusundan niya, hindi ko rin alam. Hindi naman siguro. Nakangiti kong sagot. Pero sino siya? Bakit? Bakit niya tayo tinitignan? Baka isa lang sa mga tagahanga mo. Mamimili lang kasi tayo, nagpaganda ka pa eh. Biro ko. Ay, kung yan lang, wag na lang. Nakita mo naman ang itsura, diba? Hindi yata nung kilala ang suklay eh. Ang haba na nga ng buhok. Hindi man lang ipinusod para di sabo-sabo-kot. May bigote pa at balbas. Mukhang hindi rin uso sa kanila ang paliligo. Diyos, mukha ng ermitanyong galing sa loob ng kuweba. Natatawa niyang tugon. Ipinagpatuloy na namin ang pamimili. Nalibang na siya. Ngunit ako, hindi. Ang totoo'y nagkunwari lang akong baliwala ang lalaking napansin niya upang hindi siya matakot, upang hindi magpanik.
Ngunit patuloy akong nakikiramdam sa paligid. Hindi kaluluwa ang lalaki at lalong hindi rin isang espiritu. Natitiyak ko iyon dahil nakabukas ang aking ikatlong mata dahil na rin sa babala ni Loretta. Katunayay nakikita ko ang isang kargador na may daladalang pingga. Basag ang ulo nito at kinakaladkad lang ang durog na binti at paa. Nakasunod ito sa isang aling may bitbit ng malaking bayong. Nakikita ko rin ang isang batang may dalang plastik na iba't iba ang laki. Sumasalubong ito sa mga paparating at inaalok ang paninda. Tadtad ng latay at pasa ang mga braso, binti at hita. Putok din ang nguso nito at pisak ang isang mata. Nakikita ko rin ang isang matandang babaeng nakatayo sa tabi ng gilingan. Hawak ang panindang apron at delentar. Walang pinsala o anumang bahid ng dugo ang katawan nito, maliban sa lukot na damit sa tapat ng dibdib, kung kaya nahihinuwa kong atake sa puso ang ikinamatay. At nakikita ko rin ang isang batang lalaking nandurukot sa matabang aling kasabay naming bumibili ng gulay. Nakikita ko ang mga kaluluwang nananatili sa mundong hindi na kinabibilangan. Nakikihalubilo pa rin sa mga buhay, kaya hindi maikakaila sa akin kung may kaluluwa o espiritong sumusunod sa amin. Magkagayon pa man, ay may kaba pa rin akong nararamdaman. Iniisip ko pa rin ang itsura ng lalaking nakamasid sa amin kanina at natitiyak kong nagmamasid pa rin sa amin ngayon. Nagbilang ako sa loob ng isip. 1, 2. Kasunod ng ikatlong bilang, pabigla kong nilingon ang kinaroroonan nito. Nakita ko ng maliksi nitong itago ang sarili. Naisipan ko itong lapitan. Hindi ko napigilan ang umaahong kuryosidad na nararamdaman ko. Gusto kong alamin kung sino ito at kung bakit kami minamatyagan. Girl! Virginia! Virginia! Nakailang hakbang na ako nang marinig ang pagtawag na iyon ni Tawing. Huminto ako at nilingon siya. Nagagahol siya sa pagbabayad sa tindera. Sumenyas ako katumbas ng mga salitang, "Sandali lang ako, babalik agad ako." Hindi ko na hinintay ang pagsagot niya. Ibinalik ko na ang paningin sa kinaroroonan ng lalaki. Natanaw ko ang pagtalilis nito. Hindi na ako nag-isip pa. "Sundan mo," isinisigaw ng aking utak. Utos na pikit mata kong sinunod. Muli kong narinig ang pagtawag ni Tawing. "Girl, saan ka pupunta? Hintayin mo ako, Mariusip." Hindi ako tumigil at sa halip, lalo kong nilakihan ang hakbang nang maramdamang nagmamadali siya sa pagsunod sa akin. Hindi ako nagpapigil. Hindi ko siya nilingon at itinuloy ang mabilis na paglakad. Natigilan ako nang mapansin ang lugar na nilusutan ng lalaking hinahabol. Madalas kaming mamili ni Tawing sa palengkeng ito, ngunit ngayon ko lang nalaman. Bakanting lote pala ang nasa likuran.
Mauling ang paligid at ang malapad na pader ay giba-giba. May ilang mga konkretong dingding at poste, kaya nahinuha kong natupok ng apoy ang mga kabahayan sa lugar na ito. Madilim ang paligid, kaya nanatili ako sa kinatatayuan at sandaling sinanay ang mga mata. Ha? Sambit ko nang may maaninaw na tumakbo patungo sa likod ng isang malaking haligi. Pasulong na ako upang ito ay sundan nang isang anino pa ang makita. Tinamaan ng liwanag mula sa ilaw ng sasakyang dumaan. Nakatayo ito sa aking likuran. Nakita ko ng mataranta ito at nagpalinga-linga. Tila naghahanap ng ibang pupwestuhan. Nang lingunin ko, ay nawala na at hindi na makita. Virginia! Anang tinig, si Tawing, hingal na hingal, nang makalapit sa akin. Bakit mo ako iniwanan? Ang dilim-dilim dito, girl. May kaluluwa ka bang nakikita? Humihingi ba sa'yo ng tulong? Tanong niya. Umiling ako. Sinundan ko yung lalaking nakita mo kanina. Dito siya nagpunta. May nakita pa akong isang anino. Nakatayo sa likuran ko, ngunit nang lingunin ko, wala na. Umalis na tayo rito, girl. Maaaring wala akong third eye, pero iba ang pakiramdam ko. Hindi tayo safe rito. Hindi multo ang naririto, kundi tao. Baka kung ano ang gawin sa atin. Sabi niya, sabay hila sa braso ko. May katwiran siya. Hindi ko matukoy kung ano ang naroon at nagtatago sa dilim. Kung sino ang sinusundan at sumusunod naman sa akin. Isa lang ang natitiyak ko. Kalaban ang isa sa kanila. Nagpatianod na ako sa paghila ni Tawing. Naiwan ang dalawang kinalinga ng dilim. Napalingon pa ako nang marinig ang pagtalsik ng maliit na lata na waring tinalisod. Sinipa. Sa lata ibinunto ng inis ang galit, habang ang isa pa'y nararamdaman kong nakamasid lamang na maaaring nakakubli sa isa sa mga sunog na haligi. Halika na, girl, umuwi na tayo. Muling pag-aya ni Tawing. Tumango ako. Magkasabay na kaming naglakad pabalik sa loob. Pinakiusapan ko si Tawing na huwag nang banggitin kay Inay ang nangyari. Pumayag naman siya sa kondisyong hindi ko na uulitin ang ginawang iyon. Mahimbing na ang tulog nilang dalawa ni Loretta ay hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Laman pa rin ang isip ko ang nangyari sa palengke. Naramdaman ko ang pagkirot ng sentido. Pakiwari ko'y nakausli na ang mga mata ko at mahuhulog. Kaya naisip kong bumaba para makainom ng maligamgam na gatas. Hindi ko na binuksan pa ang ilaw dahil sapat naman ang liwanag mula sa kulay dilaw na bumbilyang nasa pagitan ng sala at kusina. Binuksan ko ang pintong lagusan sa likod bahay upang makalanghap ng hangin hindi galing sa bentilador. Habang hinihigop ang laman ng tasa ay hinayaan kong humampas ang hangin sa aking mukha.
Nakaramdam ako ng ginhawa at namigat ang talukap ng mga mata. Napangiti ako ng maghikab. Muli akong naghikab kaya minabuti kong isara na ang pinto upang makapanik na. Palapat na ang pinto nang ako ay matigilan. Para kasing nakakita ako ng hugis taong nakatayo sa kabilang panig ng kalsadang katapat ng bahay namin. Sanay na akong makakita ng mga taga sa amin na mga gising pa at naglalakaran o kaya mga nakatambay kahit 10 oras na ng gabi. Ngunit may kung anong bumundol sa aking dibdib. Bigla akong kinabahan kaya muli kong binuksan ang pinto. Dahan-dahan at saka patagong sumilip. Naroon pa rin ang hugis tao at kung di ako nagkakamali, lalaki ito. Pinag-igi ko ang pagsipat, sinanay ang mga mata sa dilim. Lalo akong kinabahan nang matuklas ang nakatingala ito. Nakatingin sa itaas ng bahay namin. Inayos ko ang pagkakatayo sa gilid ng pintuan upang mapagmasdan itong maigi. Ngunit biglang pumaling ang ulo nito sa kinaroroonan ko. Nakita nitong nakasilip ako. Nagmamadali itong tumalilis. Otomatikong humakbang palabas ang mga paa ko. Nagmamadali akong lumapit sa tarangkahan. Nagkakandahaba ang leeg habang inaalis ang lock. Nang mabuksan, ay nagmamadali akong lumabas. Ngunit wala na ito sa kalsada. Iginala ko ang paningin. Imposibleng nakalabas agad ito sa highway. Kahit tumakbo pa ito palabas, ay siguradong aabutan ko pa rin, kahit ang likod man lang. Kaya natitiyak kong pumasok ito sa isa sa mga eskinita at nagtago. Ginamit ko ang talas ng pandama. Naramdaman kong may nakatingin sa akin. Pumaling ang mukha ko sa kaliwa kahit pa nararamdaman kong nasa gawing kanan ito. Naisip ko itong lansihin upang umalis sa pinagtataguan at subukang makatakbo. Saka ako sisigaw, magpapasaklolo sa mga tambay upang hindi ito tuluyang makalabas. Ipinihit ko ang katawan at kunwang maglalakad. Ang ina, Brad. Hindi niyo bahay yan. Mayayari pa tayo ni Aling Teresa sa ginagawa mo eh. Halika na. Napalingon ako nang marinig ang pangalan ni Inay. Sinasaway ng isang lasing ang kasamang lasing din na nagpipilit pumasok sa nakabukas naming gate. Nasa loob na ang mga kapitbahay naming lasing at naghihilahan. Mabilis akong napalinga nang maramdaman ang pagtalilis ng lalaking sinusundan. Wala na akong nagawa. Kung magtatagal pa ang pagtatalo ng dalawang lasing, ay maaaring mabulaho na sila Inay. Nagmamadali akong naglakad pabalik. Naiinis ako sa sarili. Ano ba itong pumasok sa isip ko? At basta ko na lang sinundan ng lalaking iyon nang di nag-iisip. Para saan pa ang pangangako ko kay Tawing? Heto at inulit ko na naman ang padalos-dalos na kilos. Minalang halaga ko rin ang pag-aalala ni na Inay at Loretta. Sarili ko lang ang inisip kung ano ang gusto at hindi na sila isinaalang-alang. Pagkakita sa akin ng mga lasing ay nagkusa na ang mga ito sa paglabas. Humingi ng paumanhin ng isa, habang ang ikalawa ay kakamot-kamot lang, habang pinipilit na hindi naman lasing. Nailing na lang ako sa aking naging kapabayaan.
Muli kong inilak ang gate. Sinulyapan ko pa ang mga bintana sa itaas ng bahay namin. Patay pa rin ang mga ilaw, palatandaang wala silang namalayan sa nagawa kong kapalpakan. Mabuti na lang. Napakarami ko pang dapat matutunan. Paano kung isa palang patibong ang lahat? Paano kung ang nakapasok sa bakuran namin ay mga kalabang gustong manakit sa akin? Paano kung napahamak ang mga inay? Ano pa ang silbi ng kakayanan ko na pinakamalakas daw sa aming uri kung ganito lang ako kababaw mag-isip? Hindi ako dapat nagpapadalos-dalos. Kailangan kong maging mautak, hindi lamang sa pagharap sa mga kaluluwa at espiritu, kundi maging sa mga tao sa paligid. Hindi na ito mauulit. Hindi na ito dapat maulit. Paninermon ko sa sarili. Maingat akong pumanhik at tahimik na nahiga. Pagkatapos umusal ang maikling panalangin, ay pumikit ako at sinikap makatulog. Samantala, nang masigurong hindi ko na sinusundan, ay lumabas na ang lalaki sa pinagtataguan. At saka muling naglakad pabalik sa eskinitang pinanggalingan. Pabalik sa tapat ng bahay namin. Ngunit sa pagkakataong iyon, ay naisip na rin ang maging maingat. Hindi ko na dapat makita. Pumwesto ito sa isang sulok at tagong bahagi ng kalsada. Nakita nito ang mga boteng plastik na nakapalibot sa bahay namin. Natitiyak nitong benditadong tubig na may asin ang laman ng mga iyon. Isang makahulugang ngiti ang nanulay sa mga labi nito.